Ito namang isang question na nabasa ko, no? Yung 5 days na incentive leave po ba makukuha kapag ang empleyado ay nag-resign na pero di pa naibibigay simula ng mag-work sa employer? Okay. Incentive leave, ito yung tinatawag niyang SIL o yung Service Incentive Leave. Okay. Ito, pag-usapan naman natin yung ano nga ba itong SIL, VL, SL, yung iba meron pa silang birthday leave, bereavement leave, ganon. Alin ba dito yung mandatory ayon sa labor code? Alam niyo po bang walang vacation leave, walang sick leave, walang birthday leave, walang emergency leave, o walang bereavement leave sa labor code. Ang tanging leave na makikita sa labor code ay ang service incentive leave na 5 days. So, kailan mo pwedeng gamitin itong service incentive leave? Pwede itong gamitin kapag nagkasakit ka, pwede itong gamitin kung gusto mong magbakasyon, o kahit sa ano pang dahilan. So, lahat ba ng empleyado ay entitled makakuha ng SIL? Hindi po. Hindi applicable ang SIL sa mga managerial employees at sa mga officers and members ng managerial staff. Hindi rin po ito applicable sa government employees o kaya sa mga nagtatrabaho sa kanilang mga amo or yung mga persons in the personal service of another. Personal service of another, like halimbawa kasambahay, yan, hindi po applicable sa kanila to. Hindi rin po entitled sa SIL ang mga empleyadong tinatawag na field personnel. Wala din pong service incentive leave sa kumpanya kung saan less than 10 ang empleyado. Okay? At hindi na rin po mabibigyan ng SIL ang mga empleyado na ini-enjoy na yung VL na at least 5 days in 1 year. Okay? So, kung meron na kayong VL na 5 days in 1 year, wala na kayong SIL. Meron akong nabasang isang comment dati, sabi niya, bakit dun sa previous na company niya, mas marami yung kanilang VL credits kesa dun sa bago niyang employer. Alam niyo po, ang pagbibigay ng vacation leave credits o iba't ibang klaseng leave credits maliban sa SIL ay considered pong management prerogative. So, ibig pong sabihin nito, discretion ng inyong employer kung ilang credits ng VL ang kanyang ibibigay or kung ano-anong klaseng leave benefits ang kanyang isasama sa inyong package or compensation. Okay? So, prerogative po yan ni employer. Kaya hindi po ninyo po pwedeng pagkumparahin yung dalawang kumpanya kung bakit mas malaki o mas marami yung ibinibigay na leave credits nung dati nyong pinanggalingan kaysa sa present employer ninyo. Ngayon bilang empleyado, kailan ka ba entitled sa SIL? Upon regularization ba o pagkatapos ng 6 months? Hindi. Ikaw ay magkakaroon ng SIL after 1 year of service. So kung entitled ka na sa SIL halimbawa, pero after 1 year, hindi mo siya nagamit. So, meron kang 5 days pa rin at the end of the year kasi hindi ka nagbakasyon or hindi ka nag-leave. Pwede mo itong i-convert into cash. Okay, so ibibigay sa'yo yung cash equivalent ng iyong SIL na hindi nagamit during the entire year. Ngayon para dun sa question ni sender, sabi niya, hindi nagamit, hindi na ibigay sa kanya yung cash equivalent habang nagtatrabaho pa siya. Pwede ba niyang makuha yon upon resignation? Yes. Yung
i-cash equivalent ng SIL from the time na naging entitled ka na. Kasi 'di ba, from the time of hiring, magbibilang ka pa ng 1 year bago ka maging entitled sa 5 days na SIL. So, from that time up to sa resignation mo, hindi mo talaga nagamit yung SIL mo na 5 days for every year, pwede mong i-convert iyon into cash upon resignation. Commutable po ang SIL. Ito halimbawa, sa inyong kumpanya, meron ka ng VL and SL na sobra pa sa 5 days per year. Ngayon, sabi natin kanina, 'di ba? Hindi ka na entitled sa SIL kasi meron ka ng VL na sobra pa sa 5 days. Ngayon, what if ibinigay pa rin sa inyo ng employer o ng kumpanya ninyo yung 5 days SIL on top of your VL credits? Pwede ba yun? Of course. Walang nagbabawal sa inyong employer na magbigay ng benepisyo sa kanyang empleyado ng sobra pa sa minimum na nakasaad sa batas. Okay? Yung mga benepisyo na nakalagay sa batas ay minimum lang yon. Pwedeng magbigay ng sobra pa sa minimum na nasa batas ang inyong mga employers. Okay? Now, kung naibigay na niya halimbawa yon, yung SIL kahit na meron ka ng VL and SL, and then after 3 years, nagkaroon siya ng bagong HR, binawi. Kasi sabi nung HR, teka lang, nakalagay sa batas, hindi mo na sila kailangang bigyan ng SIL kasi meron na silang SL and VL. Pwede pa ba yun? Hindi na. Dito na papasok yung sinasabi nating non-diminution of benefits kasi yung benepisyo ay nag-ripen na into practice. So, hindi mo na po pwedeng bawiin. Nag-ripen na into practice or tradition. Halimbawa naman yung SIL mo, inipon mo lang, hindi mo ginamit, hindi mo rin kinuha yung cash equivalent nito at the end of every year. So, kukunin mo na siya minsanan nung pa-resign ka na. Tapos, bago ka mag-resign, ilang beses tumaas yung salary mo. Okay, so sabihin na natin 5 beses tumaas yung salary mo. From sabihin na natin 650 noong 5 years ago, tapos nung mag-resign ka, ang arawang sahod mo na ay 1.5. Saan magbabase yung computation ng SIL cash equivalent? Ang pagbabasihan po natin ay yung salary rate at the time na i-commute mo na yung iyong SIL into cash. So, yung salary rate mo ng time na ipapakonvert mo na yung iyong SIL into cash, yun ang magiging basehan.